Hello, this is Dr. Pedro Ma'am. Sa araw na to, pag-uusapan natin ang isang mahalagang tanong ng mga mommies. Doc, kailan po ba dapat magpa-check up sa isang developmental pediatrician? So, tumutok lang po kayo dahil marami po tayong mapupulot na aral dito. Disclaimer, hindi po ako isang DevPed. Isa po akong general pediatrician. Kami po mga general pediatrician ang nagre-refer sa mga espesyalista kagaya ng DevPed, lalo na kung kinakailangan. Sila po ang mga espesyalistang doktor na tumitingin sa growth, behavior, learning at development ng mga bata. Iba sila sa regular pediatrician, katulad ko. Ang mga DevPed ay mas tutok sa mga delay o special needs ng bata. Sa aming mga GenPeds, kapag kinakailangan, kapag nakikitaan namin sila sa clinic ng mga symptoms or yung mga mommies meron silang concern sa development ng isang bata, pwede kaming mag-screen. So may mga screening tool kaming ginagamit katulad ng MChat. Actually, madami yan. Questionnaire po yon, pero mabilisan lang. Kapag ang score po ng bata ay mataas or kailangan talaga siyang i-refer sa isang DevPed, doon kami nagbibigay ng referral. At syempre, ang DevPed po ang mag-a-assess ng tamang diagnosis at tamang management kung kinakailangan. Ang tanong nga ng title kailan? Kailan kami pupunta or kailan nga ba kailangan magpatingin sa isang DevPed? Kapag sinabing DevPed or kapag sinabihan kayo na magpa-check up na sa isang DevPed, hindi ibig sabihin na ASD lang ang problem ni baby or autism lang. Kasi maraming disorder or behavioral problem, kasi maraming diagnosis ang pwedeng i-diagnose sa isang bata na may problem sa development. Hindi lang yung autism spectrum disorder. At hindi kami, hindi mga GenPeds, hindi rin ibang doktor, hindi rin po yung kapitbahay ninyo at hindi rin po ikaw mommy. Kailangan DevPed ang mag-diagnose or magko-confirm ng diagnosis ni baby. So ano ba ito? Ano lang to gabay lang po ito sa inyo. So itong ililist down ko po sa inyo, hindi ito yung mga symptoms na baka may problem ang inyong anak. Gabay lamang ito para masabi na kailangan ko nang magpa-check up kahit sa general pediatrician lang, para ang GenPeds ang magsasabi kung kinakailangan kaming i-refer sa isang DevPed. So number 1, kapag 18 months na si baby, wala pa siya ni isang one word. Pag puro lang siya, yung mga sounds lang niya ay coos and bubbles, 18 months, and probably kailangan na siyang matignan ng isang specialista. So, speech ang problem doon. Number 2, at 1-year-old, wala pa rin siyang eye contact at hindi siya tumutugon kapag tinatawag niya siya sa kanyang pangalan. Kasi at 1-year-old, kailangan nare-recognize na niya yung pangalan ni baby. Pwede pa rin siyang magpatingin sa isang GenPeds or kung madali lang yung pila sa inyong lugar, hindi nang diretso sa DevPed. Number 3, hindi pa niya na-appreciate ang pretend play. Hindi siya nag-enjoy na may kalarong iba. So anong problem dito? Social interaction. Dapat at 2 years old, mayroon na siyang tinatawag na pretend play. Siya ay nakikipaglaro sa ibang bata. Siya ay nag-acting na kunwari doktor siya or teacher siya or naghabulan sila or nagre-race, hide and seek. Number 4, kapag yung anak mo ay laging may routine or yung nagle-line up na mga kung ano-ano, laruan, mga gamit sa bahay at may repetitive behavior. So kasama dito yung hand flapping and yung inuuntog yung sarili at yung nagla-line up ng toy. Oops, mommy, alam nyo ba, lahat ng bata ay may kakayahang mag-line up ng toys. So baka ma-confuse po kasi kayo na yung baby mo ay okay naman siya sa behavior, social interaction, sa speech, matalino naman siya, nagagawa niya yung mga ibang milestone, nakakausap niya na siya, meron na siyang language development, okay. Pero yung mga routine niya, nagla-line up ng toys.
Well, hindi naman siya red flag agad-agad ha. Baka isipin nyo may problem yung anak ninyo. So paano nyo malalaman na hindi alarming yan? Guluhin nyo, try nyo guluhin. At kapag nagwala yan, probably may problem. Pero kung ginulo nyo yan and then inayos lang niya ulit, o kaya may mga iba siyang way to line that up, or kaya pinapark lang niya, then baka hindi naman red flag yan. Lalo na kung okay naman yung mga ibang aspect niya, kagaya ng motor, nakapaglakad naman siya at 1-year-old or 15 months. Kagaya ng speech, marami na siyang nasasabi sa inyo. And then, nakikipaglaro naman siya or nakikipag-socialize naman siya. Tsaka hindi naman siya, yung tantrums niya, hindi naman matagal. And wala naman siyang repetitive behavior, kagaya ng hand flapping, tiptoe, at nagla-line up lang ng toys. So, baka hindi naman red flag yan. So, wag nyo agad isipin na kapag nag-line up ng mga toys, may problem na si baby. Pero, kung meron siyang problem sa speech, meron siyang problem sa eye contact, meron siyang problem sa socialization, sa cognitive, then, baka naman, yung pagla-line up niya ng toys kasama ang hand flapping, yung nagtitiptoe, probably, red flag sa kanya yon. So please, go to your general pediatrician, go to your pedia doctor, and let your baby be screened. Tsaka doon natin malaman kung kinakailangan magpa-check up sa DepEd or magpa-assess sa DepEd. Number 5, ito, motor naman ang problem. Hindi pa nakakalakad at 18 months. So, ang daming pwedeng maging problem. Kapag 18 months na si baby, crawling pa din yung alam at hindi pa rin siya tumatayo. Lalong-lalo na kapag hindi pa yan nakaka-step. So, baka may problem sa motor. Siyempre, connected yan sa brain. So, kailangan ma-rule out lahat. Number 6, biglang nagbago ang kanyang development or behavior. Dati madaldal, pero nung pagdating niya ng 3 years old, talagang nawala. Nag-relapse lahat. So, pag ganyan, red flag din po yan. So, baka kailangan niyang ma-assess ng isang DepEd. Ito, number 7, para to sa mga daycare o kaya sa mga nag-aaral na. Kapag nagkaroon ng problem yung teacher, pag napapansin ni teacher na may problem si baby sa development, especially sa behavior, sa cognitive, sa language, then baka kailangan pansinin. At pag sinabi ng teacher na magpa-check up po sa general pediatrician or sa DepEd, then wag po sasama ang loob. Lalo-lalo na yung mga teacher na subok na talaga. I mean, yung talagang experience na siya, matagal na siya nagtuturo. Siyempre, alam na niya yan. Alam na niya yung mga milestones ng bata, alam na niya yung mga yung mga nag-tantrums at napapakalma naman niya, yung pwede niyang pagalitan, yung pwede niyang pagsabihan. Pero, syempre, kapag yung teacher ay sinabing, okay, mukhang may problem, baka may problem siya. So, pansinin po natin yon. Don't take it against the teacher at please go to your doctor para ma-assess siya ng maayos. Number 8, of course, as a parent, kung meron kayong concern sa inyong mga anak at may napapansin po kayo, hindi dahil sinabi ng relative or yung mga napapansin ng kapitbahay o kaya naman kung ano yung pinapanood nyo, kayo po mismo ang nakakapansin nito, then yun ay isang sign na baka kailangan nyo na siyang mapatingin sa isang DepEd. Ano ba ang mangyayari sa check-up? Again, hindi po ako isang DepEd. So, according sa aking research, sa check-up, tinitignan ng isang DepEd ang kilos, yung pagsasalita, yung pag-iisip, at pakikihalubilo ni baby. Kaya nga ang mahal, di ba? Ang first check-up nito, more than 1,000 pesos alam ko sa private. Alam ko nga 4,000 kung di ako nagkakamali. Pero iba-iba yan. Sobrang mahal po kasi talagang mahaba po yung oras ng assessment ng isang DepEd. Hindi lang siya yung umupo ka dyan, tapos na. Talagang
oobserbahin, tapos may mga questionnaire, tapos hayaang maglaro si baby, hahayaan talaga siya dyan sa clinic, and then doon inoobserbahan, ina-assess ng isang DevPed yung bata. Minsan may mga test o assessment, tapos magbibigay ng recommendation. Yung mga recommendation na to, ito yung mga therapy, speech, occupational, tapos kaya yung mga ibang DepEd nagre-recommend din sila ng school play. Tsaka syempre kasama na din yung follow-up check-up. Kaya 'di ba, ang dami ng mga ngayon, yung mga play school, ang daming play school ngayon, no? Kasi nga na yung mga parent ngayon, mga vigilant na. Yung mga parents kasi ngayon, talagang yung health seeking behavior nila ay nag-i-improve. Kaya hindi na nila binabaliwala dahil nga nakikita nila sa social media at saka talagang dumadami na yung kaso. Gusto kasi natin na maging functional pa din ang ating mga anak kahit meron silang disorder, nasa spectrum sila. Kasi kung nag-therapy yung mga yan, magiging functional po yan. Makaka-attend sila ng school, lalaki sila ng parang normal na bata at possible po yun. Kaya dapat hindi natin ito winawalang bahala. Like for example, yung mga taong may autism or na-diagnose na autism na nagte-therapy, 'di ba? Nagtatrabaho pa yung mga 'yan kasi nga nagkaroon ng early diagnosis at saka intervention compared sa mga walang intervention talaga. So, just a reminder to all parents na may concern sa development ng kanilang anak, ang early intervention ang talagang makakatulong sa inyong mga anak. So, kung may problem po talaga na kayo na naiisip, then hindi po nakakahiyang pumunta sa mga doktor po ninyo and ask for consultation. Remember, mas bata or habang mas bata si baby, mas mabilis nating matutulungan ang kanyang development. Kaya mga mommies, huwag matakot magpakonsulta. Huwag lang yung yung check-up lang sa online, yung tanong-tanong lang sa mga comment section, ha? Hindi po nakakatulong yon. Madaragdagan lang yung anxiety ninyo kapag nakikipagkwentuhan kayo sa comment section. Mas maganda na sa doctor na talaga para lahat ng questions po ninyo ay masagot ng isang specialista, especially DepEd. At kapag kumonsulta kayo, hindi ibig sabihin na may diferensya ang inyong anak, ha? Ibig lang sabihin nun na gusto nyo maging maayos at sigurado at tama ang pagpapalaki ninyo sa inyong mga anak. So, yun lamang. Paalam!